Okay, good evening. Welcome to my YouTube channel, Enrique Bulak. Pag-usapan natin ngayon ang bansa na pinag-usapan ng buong mundo. Sa tingin ko, buong mundo. Kadahilan ng may napaka-importante o mahalagang pangyayari na nangyari sa bayan nila, sa bansa nila. Ito'y dahil sa some people say that Venezuela is being invaded by US. Pero the US government, Trump administration, just say na hinuli nila, kinapture lang nila ang leader, presidente ng Venezuela na si Maduro, kasama ang asawa niya sa issue na sinasabi lang mga legal issues na may nagawa ang Venezuela against USA. Kaya matagal nang nagkaroon ng sanction ang Venezuela by the US. Okay, so bago natin pag-usapan yung ano man yung dahilan at o ano ba yung naging interest ng USA sa Venezuela. Alamin muna natin kung saan ba part ang Venezuela. So, ang Venezuela ay sakop o nasa South America. Ngayon, ilang bansa ba mayroon sa South America? So, there are 12 independent countries in South America. Kasali na dyan ang Venezuela. Okay? So, ano ba tong 12 countries na ito? So, ang mga bansa na sakop ng South America ay Brazil, Argentina, Peru, Colombia, Bolivia, Venezuela, nabanggit ko na ba yung Bolivia? Chile, Paraguay, Ecuador, Guyana. Then, Suriname. Okay. So, ang mga sinasabi kung bakit ba interesado ang USA sa Venezuela. So, according to reports, base sa record ng OPEC, Venezuela has the largest oil reserves in the world, having 303.221 billion barrels, according to OPEC, which Venezuela is a member. Then that puts ahead, so mas marami pa ang oil reserve sa Venezuela kaysa sa Saudi Arabia na meron lang silang 267.2 billion barrels and Iran being the third. Okay. Pero ang output ng Venezuela is low. So, nakapag-pump out lang sila ng 1 million barrels per day compared with around 3.5 million barrel per day with when Maduro's predecessor Hugo Chavez came to power in 1999. Okay. So, neglect, poor infrastructure, underinvestment, and corruption have diminished the country's productive capacity. Okay. So, yun ang kadahilanan kung bakit bumaba ang production ng oil sa Venezuela. At isa pa dyan, nahihirapan sila kasi kulang sila ng technology kasi more on crude oil ang meron sa
sa Venezuela. So, nangangailangan pa ito ng i-refine. So, na kung saan interesado ang US na i-process nila yon. Okay. So, according to Malaysia, 80% of what Venezuela produced is being sold to China. So, ito na ang nagpa-complicate nito dahil nga alam naman natin na ang China ay the the best rival of the US. At so, siyempre, siguro gusto ng US na mahirapan itong China na magkumuha ng oil needs nila. So, since sinuway at sa China pa, ito lumalala yung nagiging problema ni Maduro sa Trump government. Okay, so nagbenta din sila sa India, nagbenta din sila sa almost 5% of that, di ba? 80% goes to China, 5% goes to Cuba. Okay, so parang, pero hindi, pinag-floy sila. So, ibig sabihin, dinaan nila sa pamaraan na hindi sila mahuli kasi nga may embargo sila, no? So, dinaan sila sa ghost tankers, tapos yung kunyaring hindi galing sa kanila. Okay, so using different flags. Okay, so to avoid US sanctions, clients pay. So para hindi kasi kung dadaan yan sa bangko, mache-check ng US na sumuhay sila, dinadaan sa cryptocurrency, including asset peg, stable coins, mainly US dollar. Okay. So, yun ang nagiging problema. At so, yun ang So, ang naging problema, kung i-summarize natin ang naging problema ng Venezuela na headed by their President Maduro ay ang drug trafficking at itong oil na nagbinta sila kahit na pinagbawalan sila. Okay? So, at ang naging mahirap pa dyan, ang pagbabawal pa at hindi pagsunod ay doon pa napunta sa kalaban ng US na yung ang China. Okay? So, kaya ganun ang naging aksyon ng US. Ang masabi natin kung tignan natin paano nila pinatigil ang hindi pagsunod ng sanksyon ng US sa Venezuela ay napaka-drastic na aksyon. Hinuli nila, paano nila hinuli, ay binumba nila ang mga areas doon sa military o sa iba pang related na mga equipment ng Venezuela na makapaglaban sa kanila sa ginawa nila, gagawin nilang paghuli kay President Maduro. So, matindi kung isipin mo. Matindi, no? So, ganun katindi ang US kapag may interest sila at kung may nakita silang sobra-sobrang hindi pagsunod sa sanction na yun. Okay? So, sa iba pang mga development tungkol dito, isi-share ko sa inyo. Sa ngayon, yan lang muna. Maraming salamat. Okay. So, tungkol sa sanction na ginawad ng United States sa Venezuela, kailan ba ito? Ito ay sanction during the Venezuelan crisis. So, ito yung dun sa against specific government entities and individuals associated with the administration of Nicolas Maduro.
ito ay sinasanksyon din ang Venezuela ng European countries tulad ng mga bansa bang nag-sanction din sa kanila. Okay. So, ang sanction na na-encounter o addressed to the Venezuela government under President Maduro ay ang daming mga executive order na pinagbabawalan sila. So, embargo. So, pinagbawalan. Daming mga executive order executed by the US government. Ang dami pinagbawal sa kanila. So, kasama na ang kadahilanan kung bakit. So, sa pagpatuloy ng hindi pagsunod ni Maduro sa sanction by the US government, ito ay nagdulot ng drastic action by the US to implement na i-capture nila. At ang sabi, the US government will take charge of the oil production of the Venezuelan government. Yun. So, ang mga sanction na ito ay noon pang 2014 na may kinalaman sa Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014, signed into law on December 18, 2014. Okay, so ito ay also provides sanctions authority that goes beyond the requirements of legislation. The executive order provides authority to target persons involved or responsible for the erosion of human rights guarantees, persecution of political opponents, curtailment of press freedom, use of violence and human rights, violation and abuses in response to anti-government protest, and arbitrary arrest and detention of anti-government protesters, as well as significant public corruption by senior government officials in the country. So, yun ang mga that does not target the people or economy of Venezuela. So, meron din silang Executive Order 13808. Ito naman noon sa August 25, 2017. Ito naman yung statesperson within the United States related to certain new debt, pagkakautang of Petróleos de Venezuela is a PDB is a certain new debt of new equity of the government of Venezuela, existing bonds issued by the government of Venezuela. So pagkakautang ng Venezuela, okay. So entity owned or controlled by the government of Venezuela. In addition, EU 13808 prohibits the purchase by a US person or within the United States of most securities from the government of Venezuela. Okay, so ang daming mga kadahilanan kung ba't nagkaroon sila ng sanction, at it leads to the capture of the decision of Trump government to capture the president Nicolas Maduro and his wife, and they have the decision that the US be the one to run the Venezuelan government. Okay, so for more details that will be happening, kung interesado kayo, i-share ko sa inyo some other time. Maraming salamat.